Magandang hapon mga paps. Gusto ko lang i-share yung experience ko dito sa pag-rides dito sa Brutus. Nung dinala ko siya sa Metro Manila, sa Quezon City. Kasi first time talaga ni paring Brutus makarating ng Metro Manila. Kasi ang pinakamalayo lang nito na narating ay dito nung nag-rides kami sa Quezon. Tapos yun lang. Ang gamit ko naman nito every weekends lang. So mga Sunday, Saturday, ganyan. Tapos pandito-dito lang sa Binangonan. At nung time na pupunta ako ng Quezon City, naisip ko na bakit kaya hindi subukan si paring Brutus dalhin sa Manila para ma-experience naman niya yung kondisyon ng traffic sa Metro Manila. Kasi naman natin na sobrang traffic sa Metro Manila, sobrang daming motor, lahat. As in, sobrang daming sasakyan talaga, lalo na pag rush hour. Nung pumunta ako doon, buti nga hindi pa masyadong rush hour kasi umalis ako dito noon mga 8 na yata yun or 9. So tapos na yung rush hour. So okay naman siya. Yung takbo nito, ang sarap dalhin, napaka smooth. Naalala ko nung dumaan ako sa EDSA, talagang natuwa ako kasi lalo din sa may ilalim ng Cubao, talagang ramdam na ramdam mo yung tunog niya dun sa may ilalim, sa may underpass, kasi medyo kulong dun. At natutuwa talaga ako kasi pagdaan ko dun, alam mo yung tunog ng two-stroke. Ang kinabit ko nga dito mga paps, hindi pa yung tunog ng tanay, yung silencer. Bali yung nakakabit dito yung tunog ng bataan, yung may lutong siya pero hindi ganong kaingay. Kasi una ko talagang gustong gamitin yung tunog ng silencer ng tanay, kaso naisip ko baka masita tayo dahil sobrang ingay talaga ng tunog ng tanay, tas malagapak. Alam nyo naman yun, yung tunog nun talagang malayo pa lang mapapalingon ka na dahil sobrang, alam mo yun, parang lagapak ng tunog niya. Siyempre, Manila yon, baka masita na tayo pagka sobrang ganong kaingay. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko muna yung tunog ng bataan na silencer para medyo hindi ganong kaingay. At natutuwa naman ako kasi parang, alam mo yun, pagka dumaan ka doon, talagang ramdam mo yung tunog, yung vibration nito. Tsaka naalala ko parang dala-dala mo yung probinsya doon sa Metro Manila, yung tunog. Kasi usually sa probinsya ka lang makakarinig ng mga ganito, birang-bira na sa Metro Manila. Kaya nung dinala ko doon, talagang nagtinginan din yung mga tao, yung mga gwardiya doon sa parking lot. Minsan napapakaway pa, napapa-thumbs up sila. At doon sa moment na yon, nakakatuwa kasi na-appreciate nila. Alam mo sa ngiti nila na na-amaze sila sa motor. Siguro hindi natin alam, baka dati nagkaroon din sila ng ganito kaya napapa-thumbs up sila, napapakaway. Kaya natutuwa ako sa experience ko talaga doon sa pagdala dito sa Metro Manila. At kaya pa pala niya na makipagsabayan sa mga modern na motorcycle ngayon. Imagine, lalo nung pauwi ako, inaabot ako ng 2 hours mahigit, magti 3 hours na yun dahil talagang sobrang traffic. Inabot na ako ng rush hour nun mga magpa 5 na yata ako nun nakaalis. Kaya sobrang nakakaano yung traffic, parang sobrang tagal. At napansin ko lang, medyo iinit na yung gilid mo pagka 2-3 hours ka nasa traffic. Kasi nga air cooled siya, di ba? Ganon. Di siya katulad ng mga modern na motorcycle na ngayon na naka liquid cooled. Pero so far okay naman siya. Kayang-kaya pa niya makipagsabayan. Basta alaga lang talaga sa tuti, alaga sa langis, sa mga pyesa. Talagang tatagal ang mga motor natin, lalo na itong mga two-stroke. Basta lagi mong naalagaan sila. Kaya ayun, sobrang sarap niyang dalhin. Kaya siguro hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At natutuwa talaga ako dahil kahit papaano may mga nakaka-appreciate pa, may tumitingin, may pumapansin, may napapangiti tayo pagdala natin tong two-stroke, lalong-lalo na sa Metro Manila.
Kaya shoutout sa ating lahat mga paps, lalong-lalo na sa mga mahilig sa two-stroke. Ingat tayo lagi and God bless. Thank you.